kung may ginagawang hakbang ang ahensya para tugunan ang sapat na sahod ng mga manggagawang Pinoy. Nasa sentro ng balita, si Melales Moras, live. Angelic, tiniyak ng Department of Labor and Employment na gumagawa na sila ng mga hakbang para makamtan ang living wage para sa mga manggagawang Pilipino sa bansa. Isa nga ito sa mga natalakay sa budget hearing dito sa Kamara kasama ang DOLE. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of Labor and Employment para sa susunod na taon. Kumpara sa kasalukuyan nilang budget, bumaba ang alokasyon para sa DOLE sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng higit 40 billion pesos, kaya't humihiling ang kagawaran ng suporta sa mga mambabatas para sa kanilang ahensya. Sa presentation ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, inilatag niya ang mahalagang programa ng kanilang ahensya na sana'y patuloy anya nilang magawa para na rin sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Pero kasabay niyan, paulit-ulit namang naungkat sa pagdinig ang issue ukol sa living wage sa Pilipinas. Ang ipinupunto kasi ng mga mambabatas, sana'y mataasan pa ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa pangkalahatan para naman tunay na nakabubuhay ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Tugon naman ng DOLE, patuloy silang gumagawa ng hakbang para makamit ito. Hindi po madaling gawain o tungkulin ang balansehin o timbangin ang kalagayan, pangangailangan ng ating pong mga manggagawa. Ganun din naman po sa kakayahan, kapasidad ng ating pong mga namumuhunan. Sinasaalang-alang po kasi ng ating pong mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards yung pagkakataon na tayo po ay makatulong na lalong lumakas o lumago ang mga maliliit na kumpanya. Batay po dun sa tala, Mr. Chair at miyembro po ng ating Appropriations Committee, mahigit po sa 95% ng umiiral ng mga kumpanya na doon po sa kategorya ng micro, small enterprises. So, hindi po namin nakakalimutan yung direksyon na dapat po dumating ang pagkakataon at panahon na yung pong ating pangarap ng living wage para po sa ating mga mamamayan ay magkaroon po ng katuparan. Angelic, bukod naman sa DOLE ay inaabangan din ngayong hapon dito sa Kamara ang pagdinig naman o deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Migrant Workers para sa susunod na taon. At Angelic, alam naman natin na pumanaw na si DMW Secretary Susan Tutts Ople, kaya't inaasahan mamaya na magkakaroon din ng pagbibigay pugay ang mga kongresista sa pumanaw na kalihim. Bago ngayon ay nagkaroon na isang resolusyon din ang inihain dito sa Kamara ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino bilang pagpupugay at pakikiloksa sa bansa sa naging pagpanaw nga ni Secretary Ople. Angelic? Okay, sino nga bang uupo ngayon dyan, at least dyan sa pagdinig sa Kamara in place of the late Secretary Tutts Ople habang dinidinig yung kanilang budget? Angelic, sa ngayon kasi kinukumpirma pa natin kung sino-sino yung dadalo rito nga sa budget hearing para sa DMW occasion at talagang traditionally, Angelic, for context sa ating mga kababayan, dapat ay mismong kalihim yung nangunguna sa delegasyon ng isang ahensya naharap nga sa mga kongresista. Pero sa ngayon, Angelic, inaalam natin yan kasi nga as of the moment yung DOLE pa rin yung nakasalang bagamat samantala munang nakabreak itong pagdinig ng House Committee on Appropriations. Pero Angelic, mamaya nga kapag yan na inakumpirma natin, agad din natin yung ipapaalam sa ating mga kababayan. Angelic? Okay, Mela, balikan lang natin ang DOLE. Sa bawat budget hearing, mainit yung issue kung paano ginagamit ng ahensya ang kanilang budget. Ngayon, bago sila humingi ng panibagong budget, kamusta naman kaya ang budget utilization ng DOLE? Angelic, kanina nga sa presentation ni Secretary Laguesma, isa yan yung sa mga natalakay niya. At ang sinasabi nga niya, yung kanilang budget para sa 2023 ay nagamit naman nila at ginagamit pa rin para sa mahalagang programa ng pamahalaan para rin yan sa mga manggagawang Pilipino. At Angelic, understandably, yung 2023 budget nga ng DOLE ay hindi pa naman ubos sa ngayon. Pero nga dahil hindi pa rin naman tapos ang taong 2023 at ang sinasabi nga ni Secretary Laguesma, may catch-up plan na rin sila para
matiyak na talagang magiging mahusay yung kanilang budget utilization. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.